nila dito sa TLPH kasi they've already got round 1 nila or game number 1. Pero let's see kung paano yung magiging adjustment nila dito. At dito na nga natin makikita ang huling bahina ng laban. No, unang laban ng ating Timeless Champions. Again, week 2 pa lamang to. By week number 6 ay magkikita sila muli. Pero ano kaya magiging ending nito? It's TLPH versus Aurora Gaming. Let's see kung may asim pa rin ba ang Lunox Gold Lane ni Oheb? Yeah, again may death ball capacity ang TLPH. One problem that they have though is yung entry nila laban sa Aurora, lalo sa mga objective fights na kung saan never nilang maaabot yung Novaria Niue. Ang hirap nito no kung sakali ikaw TLPH, but still a happy day kasi nakita ko rin nag-Lunox today. On the same day, si Kelra at si Oheb. Pero for far para dito kay Demon Kite, what a great job on to kiting out onto Sanjin JP. Yung Sigma pattern no? Dumadaan ng mid ng pupok muna bago mag-Lethal Wanderer. And normal passing naman to for the Lancelot kasi nandun yung capacity mo na mag-poke because of the minion waves. And then babalik lang din naman sa iyong jungle camp. So might as well dumaan ka muna ng mid lane. Pero ito, dadaan na muna. Sanford onto Edward. Makakasalubong si Light, but still, hindi pa rin naman agad-agad tayo makita ng mga solo first blood sa ngayon. At ang nakakatuwa sa ginawa ni Edward doon ay alam niya na kung mauna siya mag-level 2, the power spike is in his favor. Yung level 1 lapo kasi hindi talaga kayang pumalag sa level 2 na isang, actually ginawa pala ni Sanford dito, level 2 na Arlot. So ang bilis ng quick thinking niya doon, mabilis na quick thinking pa. Ganun siya kabilis. And ang kagandahan niyan, kahit i-fix ni Edward, nandito kasi yung YSS, so pwede nilang patayin ka kay Juno. Aray! What? Ayun pala, ang first blood, Demon Kite onto Oheb. Hindi ba parang ang weird na ang aga ng Lancelot doon sa gold? I mean, that's too deep as well from Oheb. May mga rule, by the way, sa MLBB, no? Kapag walang tao sa mid, kapag yung side lane mo ay nanlalaban, auto-gank din for any side. And unfortunately for Oheb, nakita siya ni Demon Kite. Wala namang ibang re-respo doon. So pumasok agad yung Lancelot. Okay, medyo malalagyan din sila Sanford. Di naman tatama dito yung Uy! Pero hindi, yung air trigger pa lang ngayon para kay Edward. Pero sa ngayon, Sanford onto the front. Pero Edward pa makuha ng Turtle. JP on the other hand. Wow. Ay magkakaroon naman ng magandang surge of life. Kaso nga lang, mamamatay pa rin siya. Slash here from Sanford. But still, hindi ito mag-equate onto a kill para sa TLPH. Malinis na team fight mula sa Aurora Gaming. Napitas na nga nila si Oheb. Nakakuha pa sila ng team fight and a turtle. Total win para sa kanilang early game fight. Yeah. Lunox death aside, ito yung strength ng team fight ng Aurora. Again, it's not the late game aspect of the Novaria, but yung utility aspect. Napakahirap lumaban dito sa harap ng Hylos na ang lagkit na nga, lalagkit pa lalo. Tapos hinahabol ka ng Harit, hinahabol ka ng Lancelot, hinahabol ka pa ng Lapu-Lapu na may sariling stun. So for TLPH, parang kapag pumasok ka, kailangan sigurado yung mga target sila ay mamamatay. Ang problema kasi yung nag-iisang target nila, dalawa, pero isa lang yung pwede nilang labanan, may revitalize pa. At ang nakakatuwa dito for Aurora Gaming, even if you want the kills to go sa mga carries mo sana, 2-0 on Light means na mas maaga niya makukuha yung lock item niya, which is the Elegant Gem if Hylos ka. Lock item na yan The moment na makuha mo yung Elegant Gem ng Hylos, good to go ka na. Parang sisisi yan Yan yung first stage ng lock item, men. Warax. Parang pagkakuha, yan na yun. Okay na yun. Hylos ka na. Okay lang sa kanya yun, di ba? Pero ngayon, hindi yata magiging okay si JP. Nasakop siya doon ng Summon Force. Aabot pa rin yung Synchrovision ng Chrono Dashes. Oheb is the next target. May Demon Kite na nag-aabang. Makikita pa si Sanji. Lumilipad-lipad. Kaso mukhang aabutan ba? Hindi. Yun muna ang magiging sagot. Saved by the Cyclone ay at makakatakas pa nga doon, pero si Oheb mag-isa na naman. Nilatagan. Nandiyan pa yung Tusok. Doon naman yung Power of Order for the Billions. Uy. Sinalo ni Carl TZ. Yung Star Shadow from UA. Grabe para sa baby niya. Sabi niya, sige, sasali ko to. Nakita ko na yung Novaria Pero ang problema dyan, naiwan si Doming dito sa may top lane. Walang sagot. Yung Lunox dapat yung pansagot nila. Laban dito kay Doming Kite on the Harith. Pero ngayon, kumpleto na yung Starlium site. This is one step to the door, to the window na hinihintay ng Aurora. Ito na yung kanilang power spike. Okay, muntik na mabura. But still, very good timing here for Oheb. Delikado yung buhay ngayon for TLPH. Meanwhile for Aurora, lipat naman ng sites dito sa Pagong. Sinisimulan, mukhang i-hold din ni Light dito yung mga bushes
JP trying to find a window pero mukhang hindi yata si makalapit. Demon Kite, turtle take. Uncontested turtle para sa side ng Aurora Gaming at minamandohan na nga nila ang gold lane dito. Kita man ng side ng TLPH, wala sila masyadong magawa. Makakaabante pa naman, Sanford in the vicinity as well. Habang tumatrabaho si Carl Tizzy sa baba. Might I just say na akala ko magkakalaban na sila dun pero hindi pa naman pala. Honestly, if you're Aurora, just take the farm. Hayaan mo lang hintayin nila yung mga turtles. If ma-outnumber yung TLPH, that's where when you go for the fight. Ngayon kita nila yung jungle sa may baba. Oh, pero si Sanford pala ma-outnumber. Nakakatakas pa rin naman. Pero ang connection nila dito ay medyo magkakaroon ng disconnection. Habang for Aurora, di nila bibitawan. Makakanakaw pa ng jungle camp dun. I mean, if you're Oheb, parang nakakaumay na to, no? 4-5 tao laging nasa lane mo and you're a Lunox. Anong magagawa mo kung wala kang light? Excuse me, 8 tao yung nasa lane niya kasi kasama yung kakampi niya, pati yung kalaban niya, hindi makaikot dito yung TLPH. Something na madalas silang ginagawa kayo, Oheb na pinapapalit sa middle lane. Ngayon, sinasara ng Aurora yung river ng TLPH and Grabe. iniipit si Oheb sa may top lane. Sa kanya talaga nagre-revolve yung laban. Oo, may pantakas ka. Pero ano naman yung pang-atake nyo? Hindi pa rin maka-atake dito ang TLPH. Hindi sila makagalaw, men. Yung YSS lang inakakuha ng farm. Kumbaga si Oheb nakakuha ng farm kaso parang pakonsuelo na lang ng Aurora na sige, clear mo to, pakukuha naman namin yung torre. Oh, Pero may tsunami slam. Kukonekta dito kala Edward. Ayun! Sakop sila ng pag-stack ng Predator Strike. Oh, Sanford! Sanford kay Sanford. Yung may mapapa-flicker out. Ito na yung bawi para sa TLPH. at ayun na nga yung ayuda mula kay Daddy JP. Nakahanap ng target, 2 ang natunaw, and suddenly TLPH cuts the lead from 3.5 to 2.5. Yeah, that's the start para sa TLPH. Kung ayaw nila sa Golden Quest, punta tayo sa mid. Hinaharangan daw nila yung river. Sige, walang tao sa mid. Dito tayo mag-setup. Nung bumalik yung Aurora, nakita nila yung barko ni Carl Tizzy. At yung barko na yun, napakasakit talaga, no? Mas lalo na kung gitnang-gitna. Yung revamp nating Mountain Shocker, guys, hindi na pang utility lamang. Pangpatay na yung ulti dito ng isang YSS. Pero ano pa rin, nagper-persist pa rin yung problema dito ng TLPH na hawak ng Aurora yung mapa. Nakakuha ng panibagong turtle objective dito yung Aurora. More XPs for them, Edward. Oop, tatapos Hoy! si JB pero makapag-flicker out pa rin. Nice stun here with Sanji's Ferry. Pero sila light ngayon, ang atake pa rin. Ibinalik ni Sanford, Oh my God! Makakabawi yung ang TLPH. Pre, parang si Kuroko, si Sanford, di ko na malayan saan nanggaling. Bigla na lang napasa yung kabayo. Kaya nga yung punishment ng TLPH, sobrang creative nila. Alam mo yung parang, alam nila yung ito yung ginagawa ng Aurora. Pwersahin natin to para pag ito yung ginawa nila, pag nagkamali sila, dun sila madadali. Parang nilalaro yung chess, men. Sabi ng TLPH, sige pa, pahabulin niyo yung Aurora pag medyo nanlalim na, nagamit yung Glorious Pathway. Nandiyan kasi yung final slash. So for Aurora, hindi sila pwede mag-overcommit din kasi nandun din naman yung punish ng TLPH. Kaso nakita sila dito ng Aurora. There's going to be a chase. Glorious Okay. Pathway. It's down. Diretso lang. Nilatag pa yung Asalego. Nandiyan ang Asalego. Lalaki ang Trigger strike. dito for TLPH. Kaso nga lang sa kumba sila Wow! ng Kaso nandun pa rin naman ang shoot sniping out dito ni US Sanford. Hindi sasapat ang sustain. Doming Kite with a double kill. The stun coming in from Edward. 2 primary target yung napigilan niya. Para bang alam niya napapasok si Oheb, para bang kakampi niya dati to. Oo nga, Na pag nakakita siya ng potential turnaround, alam niya, didikit yung Lunox. And hindi rin nakahanap ng pwesto rito si Oheb. And unfortunately, medyo mistime din yung kanilang re-entry kasi hinihintay pa yung proper final slash mula kay Sanford. At nagpa-persist pa nga rin talaga yung problema, Midnight. Katulad na lamang ng sinabi mo, looking at Doming Kite right now, hindi mahawakan ng TLPH itong harit na to. As we go back to our replay, mapapanood natin ito, hatid ng Infinix. Tignan mo, Mino, maganda man yung pwesto ni Sanji, hindi pa rin nila mahawakan si Doming Kite. Kaya, ang aga nung pasok ni Oheb at hinintay niya yung final slash mula kay Sanford. Pero ang ganda rin kasi nung disiplina ng Aurora, nung hindi na nila nahuli dito yung TLPH, nag-back off na sila. Yun nga lang, nagpakita yung Lunox sa harapan and sabi ni Edward, alam ko to eh. No. Parang ginagawa niya na to dati nung magkakampi pa kami. Pamilyar. Diba? Pamilyar ang kanyang postura. Mukhang magpapakita na siya doon sa may bandang harap. Ah! Tumalan si Daddy JB, may isang sama. Kasi sa pinakalikod Balsa! kinakala ni Light. Dito si Sanji. Pero ito, may kapalit pa rin naman. Doon Oheb, sa Oheb, kanyang Oheb. pagsayaw. Oheb takos na ang kanyang brightening Sanford! pero doon sa may pinakalikod. Susunod pa rin si Cartizzi dito kay Sanford. Kaso mananali ba sila dito ni Demon Guy pero hindi. Makakatakas siya pero si Sanford aalay ang buhay niya.
Diyan muna matatapos ang palitan. 2 for 2 ang naging trade natin doon, pero lamang ang Aurora in terms of sustain at pati na rin pwestuhan around this Lord area. This is the first Lord of the game. Ang tanong, ibibigay ba ito ng TLPH? Mukhang ang sagot ay oo, and that's gonna be a Lord secured para dito sa Aurora Gaming. Yeah, mahirap pa rin ito for TLPH. Even though nakaharap sila ng magandang final slash mula kay Sanford, unfortunately, their team fight revolves around 2 ults. Yung Feathered Airstrike at pati na rin yung Brilliance ni Oheb. Nako, Cartesi, sumubok ka. Grabe. Pero hindi pumasok. Suwabe. Swabe pa. Suwabe yung mga dashes. Pero again, going back, no, very ult dependent yung TLPH. Yung ult ni Sanji at pati na rin yung ult ni Oheb. Lalo yung 2 states ng ultimate ni Oheb. Kasi ito yung panlaban niya sa Harit. Ito yung pantunon niya rin sa mga frontliners. Ang problema, super heavy commitment to for TLPH. Meanwhile, you have Aurora na ang daming dashes. Flicker though from Edward. And we're still looking for the power spike, no? And looking at the Infinix in-game equipment, ano bang hinihintay natin para maramdaman na yung rason kung bakit nga ba pinik ni Oheb itong Lunox na ito? I'd say Divine Glaive. Kailangan niya yung Divine Glaive. Kailangan niya mapatay si Light bago baka makahanap ng spacing dito si Tom and Kite. Kasi ang problema niya, kaya siyang labanan ng Harith under the Zaman Force. Kahit pang baril-baril niya ng mga Chaos Assault or Chaos Bolt dito yung Harith, kaya siyang labanan eh. Hindi pa sapat yung kanyang damage output. Lalo may gap din pagdating sa gold. So for TLPH, they need more time, honestly. Either they need time or they need the miracle set mula kay Sanford na mahuli nila yung Harith. Let's see kung yun nga ba ang mangyayari dahil 6,000 na ang kalamangan ng Aurora Gaming. Nagmamarcha na rin ng Lord sa may bandang top lane. The Holy Shield is available at puputok ito pero hindi agarang mamamatay yung Lord. Makakadamba pa rin pero hindi ata magagamit ng side ng Aurora Gaming ng Lord na ito para mag-push. Conceal na burn na for TLPH. Okay, nakita ni at may JP. nakita! Nadali niya nga dito kaso makaka-exit pa rin si Demon Demon Kite! Kite. Hindi makaka-exit na dito si JP. Demon Kite on to Sunford. Nahihirapan sila. Kahit si Cartesi ngayon with this Houston Sheen ay hirap makakuha ng anggulo. Pero para sa Aurora, hindi sila nagkakagulo-gulo. Maganda pa rin yung advantage nila. Aabante, makakabasag pa kasi na Torre habang si Demon Kite busy na mag-clear off ng last bits of minion na dala-dala dito ng TLPH. That's one inhibitor turret na bumagsak sa side ng TLPH at mukhang called off na ang pag-push ng Aurora Gaming. Nasaan na tayo sa larong ito, Midnight? Nasa territory na tayo na factor na yung late game Novaria. Kasi ngayon yung mga binabaril na Star Shatter ni US, especially with the Lightning Truncheon, ay napakahapde. Every hit, mga nasa 1,000 yung damage yan. So if because Cartesi or kasi Oheb, definitely hindi ka masaya kapag tinatama ka ng mga snipes mula kay Yue. And moving on to this game, hindi na talaga pwedeng tiisin o indahin yung damage mula sa Star Shatter. And to be fair, correct me if I'm wrong, ang Aray, ayan, ang 1,000. ang kadalasan na binibuild para ma-counter ang late game Novaria, Twilight Armor. Correct? Oo. Hindi Athena Shield ang kailangan ng TLPH dito, kundi Twilight Armor na kasi ganun nakakapal yung damage na binabato ng Star Shatter. Pero alam mo, sa totoo lang, kailangan ipahiram ni Athena yung kanyang shield kasi ang daming magic din from the side of Aurora, pati yung Harith, kailangan nilang intindihin. So I don't think the Athena shield would be enough. Maybe Radiant Armor sa mga frontliners kay Sanford at pati na rin kay JP. Kaso ang problema talaga nila dito, hindi yung mga snipes eh. Kung paano ka papasok sa teamfight kasi si Light pa lang, men, ang laking problema na may Brusco sa harap na hindi nila kaya labanan. Paano ba napapatayin yung ilaw, di ba? Kasi Oo. going in blind dito on TLPH, to be honest, and as well as hindi sila makapag-spread out sa mapa dahil laging may threat nga ng sagasa dito with the Glorious Pathway, tapos may malagkit pang follow-up ng Astral Echo. At higit sa ayun nga yung Astral Echo paano man lalaban ang naiilawan. Nakikita ng Aurora Gaming ang bawat galaw ng TLPH in a team fight dahil na rin sa mga Astral Echo ni Yue. And with this Lord pushing in the top lane, pwedeng kontrolin ng side ng Aurora Gaming ang mid lane and bottom lane waves para magsabay-sabay ito halos at mahirapang dumepensa ang TLPH. Nag-create na naman ng roadway dito ang Aurora. Mamarch sa gitna ang ilang mga miyembro. Nilatag na ni Sanjo kanya Predator Strike. Just clearing off yung ibang waves na dadalala ng Aurora. Pero yung Lord ngayon, ang una muna sa task para na TLPH tunawin. Mapapasok pa naman yung middle lane. May Glorious Pathway na pwedeng kumitin si Light. Ayan na, lagkitan. Ang gandang angulo nito. 5 silang may Astral Ring. Medyo delikado ang buhay ngayon for the Cavalry. Pero Aurora, Pathway. part 2. Ito Aray! na yung sinalubok. Ohay, mabibilitan. Nagamitan ng power. Ay! Edward! Edward sa pinaka-arap. Agad umabante. Kikitilin ng buhay dito ng TLPH. Wait a minute, Oh, guard! Stampede. Pero gumagawa pa rin naman paraan dito
sila Carl TC. Wala na dito si Edward. Pero 4-4 ang ating offense at depensa para sa Aray. TLPH. Perfect poke and engage mula sa Aurora Gaming pero 4v4 ang labanan na ito. Another Astaleko! Okay, 4 at naman Sanford? tatamaan ng so dito si Sanford na lumalabas. Hinagaw niya yung atensyon, hindi tatama yung Star Shatter ni Yue. Oh, no! And this is going to be a defense successful para sa TLPH pero hindi. Maaga pa yata para magsalita ng tapos kasi si Sanford ay nasisimulan na takihin, sasalubungin. Dominkay with a kill. Good defense mula sa TLPH. Carl TC, di mo pa sumahabol pa kay Demon Kite. Okay, eto na. The Battle of the Junglers. Babalik ba? U-turn ng konti si Demon Kite. But still, iba pala yung plano dito nila JP. Iyahatid dito si Dormin Kite na dali. Shutdown! JP! Kakapasok pa lang ng mga Bearman. Sabi nga nila, mga pinakamalaking ayuda ay nanggagaling sa Pasko. Pero ito, maagang padala mula kay JP, yung pinaka-target pa na kailangan nila. TLPH, good defense in the base. Even though nakalabas si Dominkite, nandun sana yung attempted Ruby DD play ni Oheb. Hindi na ganun ka-potent by the way, Dispatch. Pero nandoon yung attempt laban sa Aurora. But Sanford, man, buying enough time to make that play for JP! Ayan na naman ang ayuda. Light, makakatakas. Wala, Brusco. But still, makikita pa rin natin yung maganda na synchronization here for TLPH. Makunat eh. But here comes the hard part, Midnight. 12 seconds bago lumabas ang susunod nating Lord. And alam naman natin, ang parehas na teams na to ay talagang batikan pagdating sa Lord Dance at ang laki ng lugi ng TLPH dahil tatlong inhibitor turret ang wala sa kanila. Yeah, this is a major objective. Wala pang mga battle spells dito for the side of TLPH. Kumpleto for the side of Aurora. Yung mga nagmamatter, which is yung flicker ni Edward at pa rin na rin yung Purify ni Dominkite. At magmamatter din dito kung makakaagaw ba. Carl DC, pinapalan yung mga Domink, pero Domink! ngayon, si JP yata kaya pakawalan. Edward nag-jump in na rin. Meron pa naman mga ultimates dito for the side of Aurora. Pero for TLPH, as you mentioned, hindi sila basta-basta makakapalagpo. Yeah, medyo ang tapang Sakit. Ang tapang ni Dominkite kanina, alam niya hindi siya papalaga ng YSS kasi nakaharap din naman si Light. Kasi kapag nag-traceless dito yung YSS, mauhuli siya nung sundot nung Hylos at baka maabutan pa siya ng Aurora. So TLPH, they had to concede the Lord attempt against Aurora. Ang problema nila ngayon, again kompleto lahat. This time around, pati yung Revitalize mula kay Light kasama na. Pero gagawa sila sarili ng play. Okay, basta Express! mahuli nila dito si Yue. Nandun ba yung burst? Oo, enough! Yung magiging damage dito nila Oheb. Pathway? Habang si Light naman, sasalubungin dito. Sa Oh my kabilang kanto goodness. si JP, magpapahabol pero hindi siya papansinin. May Lord pa rin na kailangan tunawin dito ang TLPH at tuloy-tuloy pa rin ang Better strike. pagkakati dito ni Dominkite. Ang pwede pa rin na mamadali. Maabot siya ni Sanford pero hindi natama yung final slash. At ngayon, slashing Oh my the life God! of the Lord. A defense para sa TLPH. Purify forced para dito kay Dominkite. And another successful defense para sa TLPH. Man, I have to say, this is Big TLPH. Welcome to the Express. Kung saan sila yung nauuna. Anong dedepensa ng Lord? Pwede naman fumas break. Oh, wow. Ganito sila nung M4 men. Bawal ang Lord defense sa kanila. Lalabas sila ng base with the conceal. They found the perfect target. They found Yue. And because of that, wala yung ilaw. Nandyan si Light pero walang vision. Yung Aurora. Perfect setup mula kay JP. Dagdag sa listahan ng kasalanan niya. Imaginein mo pare, palipad na yung Novari eh. Babalik na sa outer space. Nando na sana. Pero na-flickera pa rin. Ganun kabilis yung nangyari. And the Echo Express lives in the Liquid Stampede. As we check the Infinix in-game equipment, hindi na nagmamatter ang gold lead Wala ngayon. na. We are in the near equilibrium Yes. para sa lahat. Ito yung tinatawag nating ceiling ng mga teams. Ito yung ceiling ng mga heroes. This is gold equilibrium for both sides kasi pareha silang lock item na halos. Medyo ano na lang, mga immortalities na lang, mga konting defensive Item items swap. for the tanks. Yes, item swap. Pero alam mo, yung play na yon hindi tumigil sa hindi tumigil sa fast break ni JP eh. Yung flicker ni Sanford na final slash si Dominkite tapos may kasalubong na Chaos Bolt mula kay Oheb. Natunaw kagad yung Harit. Di siya namatay do, pero napigil yung push ng Aurora. Kung iba to, wala ka ng inhibitor, matatakot ka. Pero sila, bakit ako matatakot? Ayun, oh! Sila pa nga yung pumapersa Oh my na goodness. makahanap ng What team fights. Grabe! Imagine mo, lugi kayo. May tatlong inhibitor turret na bumagsak sa side nyo, pero wala kayong pake. Yeah. Kaya clear natin yung wave. Sapakin natin Aurora. And for Aurora,
they need to find that winning team fight again. I feel like, kung may mahuli sila dito, Sanji should be Oo. the choice. Alam mo- Kaya pala sabi ni Sanford, wala pang kapesidad. Wala pa Di ba eh. pag wala siyang kape, Wala siyang pake. Kaso mukhang nagkape ata after no game 2 eh. May pake na siya ngayon eh. May pake siya sa ginagawa niya. Pero wala siyang pake kung lugi sila kanina. Tama. Ngayon, nagmamatter sa late game. Alam mo, itong laro ng TLPH, ito yung mga classic motif na kung matatalo ko on my own terms, I will go out guns blazing. Hindi pwedeng hindi pumalag. At mukhang sa sold out Green Sun Hotel, sold out MPL Arena, ay may nakikita tayong another game in the history books. Aurora Gaming, sisimulan na ang Evolved Lord na ito. A 20-minute game so far. At si JP ang nagbibigay ng mata para sa TLPH. At si Light, nandun din naman sa may bandang gilid ng Aurora Gaming. Okay, nagsisilbing mata rin dito sila Sanford and JP. Ohe, mapipilitan na dumepensa. Kulang man sa ngayon ng cavalry, pero mukhang ayaw at walang balak pa rin. Nabitawan na to nila JP na nag-conceal play. Light ang kanila madadali, abutan. Wala na immortality. Pero kapilit yata na ito Ulti! buhay ni JP. Pero sa What? kanyang pag-atras, isasama niya dito sa Elmer at tatamaan. Oh, Dahil hey! Lord, sa pinakalikod na Kesa Soul. Domingkite! Nagkakasala na ng mga immortality. Domingkite! The base! The base! Base! Pero yung Base! base! Yung base na DLBH! Oh! Ay kakayanin pa naman! May maaabutan pa si Sanford! Di mo Sabi dyan! na hindi kami dyan babagsak! Kung meron ba kami pababagsakin, kayo ay yun! Pero hindi rin papayag ang Aurora. Ang dami mga pangyayari. Absolute cinema para dito sa game number 3! 30 30 segundos para kay Domingkite. Sanford kailangan dumepensa. Hindi pa naman i-endgame trigger ng Aurora Gaming pero sisimulan na nila itong Evolved Lord na ito. Ang daming kailangan linisin ng TLPH. Pero pahinga na muna ang call ng parehas ng teams. Malapit na matapos ang housekeeping ni Sanford. Pero ang kailangan lang naman sa Lord ay yung dalawang jungle. Nandito si Carteezy for TLPH. Light though, wala na siya immortality. Pwede mag-turn yung magkabilang side. Unang mainip dito sa Lord na to for sure. Matatalo. 15 seconds para kay Daddy JP. Domingkite, malapit na rin mabuhay. Hino-hold pa rin ito ng Aurora Gaming. This is a 4v4 matchup. Sanji, with a faded air strike, nalataga na. Kaso Oh, na-clear the na siya bait! dito. The bait! Kaso, Wala nandito boys, Demon yung Kite! bait. Demon Kite is out. Pero meron pa rin iniisip namin yung Vado si Sanford. Pero sumukhang kailangan na siya dito. Sakla siya nagbabadyang mangyayari. Oh my For goodness. Aurora, hindi nila bibitawan yung posisyon nila. And another reset para dito sa Lord na ito. At kailangan muna mag-housekeeping dito ng TLPH. Welcome to Filipino Lord Dance Pilipinas. Ganito ang Lord sa bansang ito. Hindi wala kung sino mananalo. Bumili na ng rapid boots si Demon kahit makabalik lang ng Lord area. And this is Filipino MLBB at its highest. Aurora Gaming, magandang pwesto around that Lord area at kailangan pa nga rin dumepensa ng TLPH ito. In terms of information, wala masyadong bigayan. Ang mga nakikita lamang sa mapa ngayon, si Domingkite, hindi na ulit kita. Di nila alam kung nasaan si Sanji, kaya hindi rin pwede mag-lock in ang Aurora dito sa Lord na ito. Kailangan lang i-delay ng TLPH up until makita ni Sanji yung wave na papasok sa taas. Aurora, di pa sila gumagawa ng move hanggat hindi lang nakikita kung sino yung dedepensa sa top lane. Si JP nakita. A very nice check here for Aurora. Pero tulad nga sa mga nag-aantay Vision? pa rin tayo. Nandun yung vision galing dito kay Carl TZ. Pero kiting around the map dito si Sanford. Madadali na sila. Laila naging Lord Spotway pero hindi magiging JP! glorious. JP! JP! Si JP! Makapunta naman din ito yung si US. A very nice make-off here para sa TLPH. Lahat ay nagwawala na. Ramdam na ramdam yung emosyon. At ngayon, ang Demon Kite? sugal para kay Demon Kite. Napapaligiran. Yung Lord ngayon ay balak tapusan na makukuha nila Carl TZ. Demon Kite is the next target. Ohem! Flicker in. And the chaos assault here for Ohem. Sanji! There's the wings by wings with Sanji. Pero aawat muna sila sa habulan. Lagpas 7,000 na ang hawak ng Aurora Gaming kanina. Pero after a series of miracle defenses mula sa TLPH ay umabot na tayo sa 23-minute game kung saan comeback naman ng TLPH ang ating nakikita. Men, kung may doubters pa rin si JP at this point, you can quell your questions. This guy, probably in his current game, is the smartest guy in this arena. Yung conceal lakad sa harap, hindi makaabante. Yung Aurora, naiwan si Light, tsaka si Edward sa unahan. Tapos after ng conceal, tsaka siya nag-U-turn kay Yue. Oh, ayan na naman. Yung conceal ni JP. Oo. He's a very, sabihin natin, eyesore or headache para dito sa Aurora. Men, dalawang beses ng dumepensa ng napakahirap ang TLPH. And this time for Aurora, sila naman ang kailangan dumepensa.
Oh my goodness. Ganitong-ganito yung highlights niya ng MEC, men. Yung mga 200 IQ plays. Saka makakita ng magko-conceal at maglalakad sa unahan ng kalaban. Tinakot niya lang. Parang bawal ka pumasok hanggang habang pinapatay ng TLPH yung kabayo ng Aurora. And ngayon, ganun din yung attempt na kanina. Conceal papunta sa harap eh. And ito Evolved Lord na ito, napakahirap i-clear. But the Purify is available para kay Dominic Kite. And that's one inhibitor turret down. Hindi na namamansin ng Lord na ito. Kailangan tunawin if you are Aurora Gaming. And medyo mahirap gawin kapag nandyan ang 5 ng TLPH. Nalatag naman dito ang Asol Echo. Too early. Nandito ang 5 na miyembro ng Cavalry na ngayon. Ito na naman yung sinasabi natin na very powerful tsunami sa lamin ng gagali dito kay JP. Kaso nga lang yung powerful move niya ay Saji! makukontra sila dito sa may pinakalikod Give me na card! Demon Kite na maabot. O kukontrahin nyo, pero kaya nyo mapabagsakin. Ang sagot ay oo. Demon Kite is down. A shutdown for Mid lane, mid Oheb. lane. One man is down for Aurora. Aray! Habang dito sa may bandang mid lane naman, ang magiging opensa para sa TLPH. Oh no, hindi It's bata. going to be a chase. Pwede sila mabulin, pwede madali. At madadali sila doon. Sanford! Shot magagaling kay US, Sanford, and onto the members of Oheb! Aurora. Habang si Imo? Oheb, pati si JP naman may sariling laban na nila. Oh, what the hell? Nandiyan at gagana. Yung sustain, yung pinakamatapang galing dito sa Aurora. Carl TC ngayon susubukan tumakas pero mamanduhan na dito ni Light. And from downtown, nakadepensa ang Aurora Gaming under US performance. Oh my goodness. The early ulti was too early. Pero when it mattered, it came at the right time. The snipe mula kay Yue para pabagsakin si Sanjit pa rin na rin si Oheb. Nawala yung immortality ng Lunox. Now, they're up in numbers for Aurora. At lamang pa rin ang mga inhibitor turrets para sa Aurora. Hindi nila kailangan hindahin yung top lane na yan. 5 seconds para kay Demon Kite pero 2v3 ang ating mapapanood sa mid lane. Okay, pakakawalan na rin yung Mother Shocker dito para kay Pathway. Cortez, pero dalawa yung inilatag yung carpet. Wow. Patay na rin yung Asol Echo. Lumalaban, pumapalapit na si Sanford pero makakaroon. Sanford! Oh my goodness! Ang minion wave dito para sa Aurora. Grabe ka naman Sanford, pero mas grabe yata magiging offense ng Aurora as they lock their sights on the base. And Aurora will seize the win! Kamunti ka nang mabaliktad ng DLPH ang kwento ng Game 2.